Good morning! Panibagong week na naman. So, ano muna tayo, yung usual natin to start the week, i-check natin yung progress ng bahay sa Rainbow. Tingnan natin ano nang itsura. Yan. Tapos kung nandun yung foreman, makikipagtsikahan tayo. And then mamimili tayo ng mga pagkain sa bahay, yung mga kailangan like bigas, mga basic na kailangan, mga sabon, yan, etc. etc. So ano nga pala, no, alam nyo naman lahat, no, kagabi nakakuha na ng second gold si Carlos Yulo ng gymnastics. So may second gold na yung Pilipinas sa Olympics and pangatlong gold overall sa history ng bansa natin. So gandang balita yun, no. Medyo nakikilala na tayo sa Olympics, lalo na sa larangan ng gymnastics. Yan. So yung unang-unang gold natin ever, yung kay Heidi Lim, 'di ba? That was yung last Olympics. So this time si Carlos Yulo, dalawa agad yung nakuha. At siya yung kauna-unahang lalaki na nagkaroon ng gold, at siya rin ang kauna-unahang atletang Pinoy na nagkaroon ng multiple golds sa iisang Olympics. Yun. So maraming history nagagawa si Carlos Yulo. Yun. So driving pa rin tayo, papunta tayo sa Rainbow para i-check yung progress. So ayun nga, no, nakaka-proud, 'di ba? Though wala tayong masyadong alam sa gymnastics, nalalaman lang natin sa balita, pero malaman mo yung mga ganong balita, 'di ba? Bilang Pilipino, so kasi 'di ba, sa tanaw ng buhay natin recently lang tayo nagkaroon ng gold. Ang pinakaalam kong huling silver, hindi pinakaalam. Ang alam kong huling nagkaroon tayo ng medal sa Olympics yung silver pa. Yun pa yung kay Onyok Velasco. So 90s pa yata yun. So ayun lang yung katangi-tangi nating medal sa Olympics, and then yun na. Nag-gold na tayo. So sana tuloy-tuloy na to, kasi siguro yung mga generation ngayon ng mga athletes natin gumagaling na talaga. So let's hope for more golds, no? And di pa naman tapos yung Olympics. Meron pa tayong I think may mga boksingero pa tayo na in contention pa sa gold. Meron na tayong assured na bronze, pero lumalaban pa sila for gold, which is good yun. So by the time ma-upload ko tong video na to, sana nadagdagan na yung gold natin. So yan lang. Sobrang nakaka-proud lang. Gustong-gusto ko i-share din sa vlog. Though alam ko naman, alam niyo na lahat dahil balitang-balita to sa Pilipinas, no? At maging sa buong mundo, yung mga Pilipino all around the world. So, yun. Sige, check muna natin yung progress. Okay, dito na tayo. Ano yung progress? Morning! So, natapos na tong ditong side na to, dito sa second floor. Dito naman tayo sa susunod. Yan. So, and then, yun nga nabanggit ko last vlog. Itong August, tatapusin na nila yung sa roofing para magkaroon na tayo ng bubong, para umulan man o umaraw, mas madali na makakapagtrabaho sa loob. So hindi na kailangan palipasin pa yung ulan para lang makapagtrabaho. So ito yung progress ngayon. So nandun si foreman, nasa taas, may ginagawa. Tingnan natin kung makakausap natin. Pero kung super busy na siya, yung nga pala siya ay nakadilaw. Kung super busy siya, take pictures na lang tayo. Yan, para sa progress. So yan. Yan, dito tayo sa first floor. Oh, si Jun pala to. Basta Jun. So dito sa first floor, ito yung magiging hati ng duplex. Yan. So dito yung unit A, nandito tayo sa unit B. So dito tayo aakyat, sisilipin natin yung taas kahit mag-take pictures lang tayo. So
Ito nga pala yung magiging entrance. Dito yung garahe. So, parang elevated siya. And then may maliit na stairs. And then dun yung magiging gate natin. Yan. So yun. Yun nga pala, sagad yung magiging backyard neto. Wala tayong magiging backyard. Sagad siya. Bali yung pader na to, ito na yung kabilang yung kapitbahay. So yun. So hindi na natin sasagarin umakyat. Ito lang yung itsura dito sa taas. So dito yung mga bedrooms natin. And busy rin kasi sila. Hindi na rin tayo fully aakyat. Yan sina kuya. So yun, nandun pa si Foreman, busy. Pictures lang tayo. Yun lang muna. Ayun, hindi na rin natin masyadong inistorbo, no? Lalong-lalo na si Foreman. Busy sila. Inuumpisa na nila yung pinakabubong niya. So, hopefully, no, this week or by next week, matapos na nila yung buong structure ng bubong. Yun nga, no, para mas madali na yung magiging trabaho dahil magkakaroon na sila ng silong. Kasi mahirap din talaga pag malakas ang ulan eh. Hindi ka talaga makakakilos, ba? Medyo nagbaba yung presyo. Medyo nagbaba yung presyo niya, no? Parang 51 to dati. Ha? 52 dati. Ngayon 48 na lang. Ang trending ba pababa? Pababa bang trend? Hindi ayos. So ito yung in-order natin, yung 48 pesos per kilo. Ano to Sinandomeng. Yan. Gcash. Tapos, pre, pwede ba yung resibo ko, papa-OR ko? Ito yung susulat. Thank you. Alright. So, tapos na natin yung sa household natin. So, ngayon, kailangan ko kasing pumunta sa bangko dahil kakagaling ko lang ho sa Royal South Village. Yun po yung isang village dito sa madalas nating daanan. Nag-inquire po tayo kung pwede tayong makilagay ng tarpaulin. Kung naalala nyo po, nagpagawa tayo ng tarpaulin doon po sa under construction, yung sinilip nating bahay kanina, yung chine-check natin every week, yun. So nagpagawa tayo ng tarpaulin. So kanina dumaan na rin tayo sa clubhouse ng Royal South Subdivision, nag-inquire tayo about nag-inquire tayo about pwede tayong magpaskil doon sa isang public street nila na dinadaanan lagi ng mga tao at kotse. So may binigay sila sa ating spot doon sa tricycle station, doon natin ipapaskil, and 500 pesos a month yun. So ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo ng bangko. Meron silang binigay sa aking account number sa China Bank. So maghuhulog tayo doon ngayon. So since maghuhulog tayo doon ngayon, pupunta na lang tayo ng SM dahil may China Bank doon. Doon tayo magbabayad ng first 500 pesos. So ang plano ko, gagawin na natin 2 months, 1,000 pesos for first 2 months. So kailangan ko lang i-present sa kanila yung
deposit slip, and then yun, pwede na tayong magpa-skill doon sa may tricycle station doon sa may Royal South Subdivision. Yun. So, since pupunta rin naman tayo ng SM, of course, sasabayan na natin mag-workout. So, ayun, medyo marami-rami na tayo nagagawa this morning. So, half day pa lang tayo ng Monday, and ayos. Okay, tapos na tayong mag-workout, and then nakapila tayo ngayon dito sa ATM para mag-withdraw kasi after neto, pipila naman tayo sa bangko para mag-deposit ng payment dun sa Royal South Village kung saan papaskill natin yung tarpaulin. So, ang babayaran ulit natin is good for 2 months. And then, yun nga, magre-renew na lang tayo 500 pesos per month. So, yun, pila ulit tayo. Mahaba yung pila dito sa ATM, and then mahaba rin yung pila sa pag-deposit sa bangko. Kaya medyo matatagalan tayo ngayon dito sa pagpila pa lang. Ayun. Natapos din tayo. Daming tao sa bangko. Lunes din kasi, no? Nakisabay tayo kasi panibagong week na naman. So maraming transaction. So anyway, importante nakabayad na tayo. So now, kailangan natin bumalik sa clubhouse ng Royal South para ipakita yung resibo natin or yung deposit slip na binayad natin para bigyan na tayo ng go signal i-post yung tarpaulin. So ipapalagay po natin yung kay Richie oras na magkaroon na tayo ng go signal, ipaskill yung tarp natin doon sa ipapakita rin natin kung saan eksakto natin ilalagay yung tarpaulin. So, ayun, nakapag mini lunch na rin ako sa SM. So, the usual, nag-yogurt tayo, tsaka tinapay. So, okay, punta na tayo and ipakita na natin yung ibinayad natin. Sayang naman no? Nagpumila tayo ng pagkatagal-tagal para naman masulit na natin yung araw. Yun, ipapakita ko lang kung saan natin ipapaskill yung tarpaulin. So, currently, nandito tayo ngayon sa Teresa Park Subdivision. Nandito tayo sa isa sa main road nila. Dito, makotse rin kung mapapansin nyo, no? Kaliwat kanan yung volume ng kotse. So, magandang road din to, pero wala kasi tayong nakikitang magandang placing ng no? Pero, itong susunod na subdivision na papasukan natin, dito na yung Royal South. Yun. So, pupunta nga tayo sa clubhouse, diba? Pero madadaanan natin kung saan natin planong ipaskill yung tarpaulin. So, kung makikita mo, ito, daanan pa rin ng kotse. Nasa Royal South na tayo. Yan, nakita mo yung guard. Yan na yung simula ng Royal South. So, paikot to. Tapos, medyo maliit yung kalye dito. Kaya pag pinaskill natin yung tarpaulin, mas closer look nilang makikita. Mas madaling matandaan, mas madaling makita. So, ito, paikot tayo. Usually, pag palabas na tayo ng Royal South, magra-right tayo, katulad nung coaching yon. Pero tayo, dito ulit tayo sa left, kasi one way lang to, paikot. Ayan. So, makikita mo naman, no, non-stop yung daan ng mga kotse, tricycle. So, ang plano natin ilagay dito, titigil na rin tayo, no. So, part din pala to ng Friendship Road ng Las Piñas City. Isa to sa access ng mga naggagamit ng Friendship, yung may mga Friendship sticker, access to, Friendship Road to. So, tatabi lang tayo dito sa gilid. Yan. So, dito natin planong ilagay yung yan. So, nakita mo yung dulong yon, tricycle station. Yan. Diyan nakaano yung tricycle. Tapos, ito yung yan, marami mga nakaano, no? Isa sa spaces dyan natin ilalagay yung tarpaulin. Para kitang-kita. Para pag ikot ng kotse, example ito, yan, mas madaling makita. And madalas,
Sometimes no, ang traffic nakakatawa no. Pag may tarpaulin tayo, maganda na traffic dito. Madalas kasi nagta-traffic sa area dito, lalo na pag rush hour. Saktong-sakto pag nakapaskil yung tarpaulin natin dito, mas lalo nilang makikita ng matagalan. Kasi naka full stop yung mga kotse dyan. Yan, no? Nakita mo naman yung tricycle, motorsiklo, mga kotse, non-stop ang ikot. So, the best itong pwesto dito para mailagay natin yung tarpaulin. Yun. So, yun. Tapos may basketball court pa dyan. So, lahat ng mga tagalabas na pumupunta rito, madadaanan nila yan. And also yung mga sumasakay sa tricycle. Yan. So, ngayon, balik natin dito. Pupunta tayo ngayon sa clubhouse para ipakita yung deposit slip natin, no? Para mabigyan na tayo ng permission ipaskill yung tarpaulin dun sa pinakita nating spot. So dito lang ho yung ano nila, yung clubhouse. So hindi po, maliit lang po itong Royal South, no? Pero marami po nakatira dito. Dikit-dikit yung mga bahay. Yan po, makikita nyo rin example, no? So tayo, dito tayo. Yan. Okay, malapit na tayo sa clubhouse para maipakita na natin. Isang ikot lang din to. Actually, kung bukas yung mga ibang gates dyan, may lagusan din sa dinaanan natin kanina. So, right now, punta na tayo ng clubhouse. Yan po yung clubhouse. Kung nakita nyo, may pumasok na si ate, naka-red. Ito pong bahay na tumbok na to. Yan. So, dyan ang punta natin ngayon. Okay. So, ito po yung clubhouse nila. Dito yung events hall nila. Open. Tapos dun yung basketball court. I think may swimming pool din po yata dito. Ayan, may swimming pool nga. Ayan. So, matao po talaga rito. So, tamang-tama yung plano natin ilagay yung tarpaulin. So, dito yung office nila. Dito natin papakita yung ano. Okay. Tapos na, nakabayad na tayo. And sabi nila, starting tomorrow, pwede na tayong magpaskil. Kala ko nga mamayang hapon eh. Pero starting tomorrow na, and then tatakbo yung 2 months natin. And hopefully, bago matapos yung 2 months contract natin sa kanila, makabenta agad tayo, no? Para hindi na natin kailangan mag-renew. Pero kung ganun man, mangyari, a week before matapos yung 2 months natin, magre-renew tayo ng another month or 2 again. Okay, babalik na tayo sa main road ng Royal South. And madadaanan ulit natin kung saan natin ipapaskill bukas. Yun. So, okay. Mission accomplished tayo for today. Marami na tayong nagawa. So, pahinga muna tayo sa bahay. Hindi ko alam, baka meron pa tayong dagdag trabaho mamaya, no? So, for the time being, pahinga muna tayo sa bahay. And one last look, makikita natin yung ano, saan natin ipapaskill. Yan. So ito, nakikita nyo ulit yung mga tricycle na yan, no? Umiikot lang yan. So ito, kunin natin. Dito natin ilalagay. Yan, isa dyan sa spaces dyan. Diba? So okay, uwi muna tayo and pahinga muna tayo.